Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong si Atty. Libayan uli na umiiyak-iyak na naman sa mga reaksyon ni Rapi Tulfo kung paano siya magtrabaho sa Senado. So ano nung ba inireklamo nito ni Atty. Libayan nito kay Rapi Tulfo? So panoorin po natin itong video na to. Pero bago po tayo magsimula, baka pwedeng makalambing uli sa inyo kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. And paki-like na rin yung video, wala naman pong bayad yan. So, panoorin po natin tong video ni Rapi Tulfo na kinomentuhan nito ni Atty. Libayan. So, ano naman itong inireklamo dito ni Atty. Libayan? At tingnan natin kung gaano katalino yung kanyang pagpuna dito kay Rapi Tulfo. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang namang live stream. Mga kabatas natin, si Idol, no? Si Serapi talaga, walang patawad. Lahat ng dadaan na, mga kabatas natin, lahat ng dadaan na ahensya ng gobyerno sa bibig niya, makakatikim talaga. Lahat ng ahensya ng gobyerno na dadaan sa bibig niya, makakatikim talaga ng hindi maganda. Ito naman mga kabatas. So, yun yung unang reklamo niya. Lahat daw ng mga government agency na dadaan kay Rapi Tulfo makakatikim sa kanya ng hindi maganda. Unang-una po, ano ba ang trabaho ng senador? Di ba? Kaya nga sila nagse-Senate hearing kasi inaalam nila kung ano yung mga naging problema, ano yung mga problema. So, dito makikita nyo, kay Rapi Tulfo, alam niya yung nangyayari sa grounds kasi marami na siya naging experience yan gawa nga sa kanyang programa. Maraming sumbong ang nakakarating sa kanya kung ano yung mga pinagagawa nitong mga government agency na to na korupsyon, mga issue, alam niya. Kasi maraming nga nagsusumbong. So, meron naman siya kahit, hindi natin sabihin na kahit papano, may alam siya. Hindi kagaya nito ni Atty. Libayan na hindi mo maintindihan na parang hindi niya alam na may mga issue itong mga government agency na to. So, ano ba itong mga government agency ito sinasabi ni Atty. Libayan na parang sinasabi niya masyadong maraming alam daw itong si Rapi Tulfo? Natin sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs na hearing, mga kabatas natin, sinabon ang LTO, HPG, PNP, mga kabatas natin. So, yung tatlo, PNP, LTO, tsaka HPG. Tanungin ko kayo, yung tatlong yan ba, wala ba mga isyong mabibigat na kinasasangkutan yung tatlong agency na yan? Ngayon, tama lang ba na nakakatikim kay Rapi Tulfo ng mga, sabi natin, maaanghang na salita? O dapat binibaby yung mga pagkakamali nitong mga agency na to, tulad ng ginagawa ng mga dating senador o mga dating mambabatas na humahawak sa ganyang komite? Kasi kung mapapansin nyo, ngayon lang nagkaroon ng ganyang komite kung saan talagang binubusisi, sinasabon talaga yung mga yung involved dyan, kung paano sila, kung saan nila ginagamit yung kanilang mga budget, paano nag-come up yung ganong kanilang mga aksyon. So, ngayon, nakikita natin, yung mga senador nagtatrabaho talaga. So, ano ba tong inireklamo dito ni Atty. Libayan? Grabe talaga. Madaming invento time, tapos makikita nyo talaga na siya yung pinakamagaling sa lahat. Kasi alam niya lahat, mga kabatas natin. Alam niya lahat ng kalokohan. Pero hindi ko talaga maintindihan. Alam daw lahat ni Rapi Tulfo yung kalokohan ng tatlong agency. Ikaw, Atty. Libayan, tanungin ko, wala ka bang alam na kalokohan itong tatlong agency na to? Abogado po kayo ha, abogado po kayo. Imposibleng hindi nyo alam na may mga kalokohang ginagawa itong tatlong agency na to. Walang Pilipinong magsasabing yung tatlong agency na to walang ginagawang kalokohan. Sigurado po ako. O ngayon, tanungin natin, sino ngayon na mas may alam sa nangyayari sa grounds? Si Atty. Libayan o si Rapi Tulfo? Kayo po humusga. Alam niya lahat ng kalokohan, wala naman siyang nasusolusyonan dun sa mga kalokohan na yun. Pakinggan niyo siya, mga kabatas natin, ha? Wala daw nasusolusyonan dun sa mga problemang sinasabi ni Rapi Tulfo. Tandaan po ninyo,
Ilang taon pa lang bang senador si Rapi Tulfo? First timer lang po siya. So, nakakailang taon pa lang po siya. 1 o 2 taon pa lang ho yata. So, what do you expect? Na may masusolusyonan siya? Siguro dati may nasusolusyonan siya sa mga reklamo lang. Hindi yung talagang pinaka-problema talaga, hindi niya nasusolusyonan. Kasi wala naman siyang kapangyarihan na solusyonan yung problemang yun. Kasi nga, inireklamo lang sa kanya siya, ina-actionan lang kung ano yung reklamo. So ngayon, dahil nga sa ganyan mga hearing, nagkakaroon sila ng pagkakataon na gumawa ng batas para solusyonan yung mga problemang mga isyong kinasasangkutan ng mga to. At hindi po ganong kabilis para makapagpasa ng batas. Napakahabang proseso pa po yan. So, pipirmahan pa ng presidente yan. So, hindi ganong kabilis. Kaya hindi kagad masusolusyonin yan. So, kaya dito, kung panonoorin nyo yung video dito yung kay Rapi Tulfo, hindi yung dito kay Atty. Libayan kasi ito cut na to Panoorin nyo yung kabuuhan ng video ng Senate hearing para mas maintindihan nyo. Kasi dito parang pansinin nyo kung ano yung nasa comment section ni Atty. Libayan. Yun lang yung kanyang i-discuss. Yun lang yung kanyang kokomentuhan. Tapos yung video, maliit na clip lang, doon lang iikot yung kwento. So, tuloy po natin to. Traffic Management Group na kapag nakitang kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan, pwedeng parahin at titirahin lang yan ng parang baril. Tignan niyo mga kapatid natin yan din. Ganyan siya magsalita Parang nakita niyo yung kaduda-duda yung galaw ng isang sasakyan. So, i-define mo naman. Paano mo ba makikita na kaduda-duda yung galaw ng isang sasakyan? Dito medyo, pasensya na po sa words, pero parang katangahan po yung ganun tanong Di ba? Ikaw bilang tao, alam mo kung ano yung ibig sabihin ng kaduda-duda. Hindi na tinuturo yan Unless kung patay na bata ka na wala kang pakialam sa surroundings mo, gano'n na iisipin mo, hindi mo alam kung ano yung kaduda-duda. Diba? Tulad yan, example natin, si Atty. Libayan, abogado to. Siyempre, tinitingnan niya yung kalaban niya kapag nasa hearing sila. Kung ano yung kaduda-dudang mga pinagsasabi nung kabilang parlor niya. Doon niya aatakihin yun. Siyempre, parang instinct nangyari sa kanya yun Alam niya kung naging kaduda-duda. Ngayon, pagdating naman dito pagdating sa lansangan, sinasabi ni Rapi Tulfo sa mga sasakyan, yung mga pulis na yan, alam na nila kung ano yung mga kaduda-duda na hindi kailangan ng definition pa. Kahit naman simpleng tao, hindi kailangan ng definition kung ano yung ibig sabihin ng kaduda-duda. Ngayon, tingnan nyo kung paano i-define ni Atty. Libayan kung ano yung mga kaduda-dudang mga sasakyan na sinasabi ni Rapi Tulfo. Mabilis tumakbo, mabagal, pagewang-gewang. Wala Wala talaga. Ang gaya na sa bibig niya, mabilis. Siyempre, kung kung ikaw yung HPG or Highway Patrol or LTO Flying Squad, nakita mo yung sasakyan sobrang tulin. Pagewang-gewang. Hindi pa ba suspicious yun? Hindi pa ba kaduda-duda yun? Di ba? Napakasimpleng logic lang ang kailangan doon para malaman mo kung kaduda-duda yung sasakyan na yun. Sa kaya Atty. Libayan, hindi. Iba yung kanyang kumbaga kahit alam niya, pinipilit niya na hindi niya alam para lang mapulaan si Rapi Tulfo. Talaga mga kapatid natin, alam nyo, makapahid lang ng baho. Itong si Rapi. Makapahid lang ng baho, makaimbento lang ng kung ano, basta magmukha siyang bida at Parehas lang naman. Sabihin natin totoo for the sake of our argument po natin yan. Sabihin natin kumakapahid lang doon ng baho rito si Rapi Tulfo para lang magmukhang bida. Ano yung ginagawa nito ni Atty. Libayan? Diba? Kung ano lang yung maisip niyang sabihin, mapulaan lang si Rapi Tulfo. O tulad yan, simpleng simpleng pag-define lang kung ano ibig sabihin ng kaduda-duda, talaga ipupula pa rito kay Rapi Tulfo. So anong pinagkaiba dito sa sinasabi ni Rapi Tulfo sa lumalabas sa bibig nito ni Atty. Libayan? tama, no? At the expense of other government agencies.
Siya lang talagang magandang tignan sa publiko, mga kabatas natin. Si Raffy Tulfo lang. Siya lang ang the best sa lahat. Siya lang ang hindi ka duda-duda. Oh my goodness. Tapos alam niya lahat. Alam niya lahat. Expert siya. Oh, ito, pati yung kaduda-duda daw. Yung galaw ng, ewan ko kung paano yun. Pakinggan nyo. Traffic Management Group na kapag nakitang kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan, Oh, Diyos, paano ba makikita na kaduda-duda yung galaw ng isang sasakyan? Paano ba? Paano? Tulungan nyo nga ako. O yan, turuan nyo raw si Atty. Libayan para daw maintindihan niya kung ano daw ibig sabihin ng kaduda-dudang mga sasakyan. Abogado po ito pero kailangan nyo pang turuan kung ano yung ibig sabihin ng kaduda-dudang sasakyan. Sige na, pakituruan ninyo. Yung live comment niya, iyan ang magtuturo sa kanya kung ano ibig sabihin ng kaduda-dudang sasakyan. Especially sa mga Tulfonatics. Tulungan nyo ako para ipaliwanag sa mga taong nanonood kay Raffy Tulfo kung paano magiging kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan. Si Neil sabi niya, baka lumilipad po. Ayan ha, galing sa matalinong kasombi niya, kabutas niya. Ang kaduda-dudang sasakyan daw, baka daw lumilipad. Galing mismo sa mga ano niya, sa mga subscriber niya, ganyan ang maririnig yung definition ng kaduda-duda. Panoorin nyo yung mga magko-comment sa kanya, mas yun ang yun parang mas dun siya nakafocus na yun ang magiging kahulugan ng kaduda-dudang sasakyan. Dapat sabihin niya, ano ba, gumigewang-gewang, lumiliko, kumakaliwa, hindi nagsisignal. Wala eh, basta kaduda-duda lang. Nema! Kaya ka nga nagdududa kasi hindi ka sigurado kung ano yung meron sa sasakyan na yun, ano yung sasakyan na yun, bakit siya ganun. Kaya nga kaduda-duda eh. Hindi yun 100% na tama yung kanyang yung magiging hula mo. 'Di ba? Hindi parang ano yan eh, parang tataya ka sa or sabihin natin paano ba natin sasabihin yung kaduda-duda. Sabihin natin sa magjowa na lang. 'Di ba yung magjowa minsan nagdududa meron siyang doubt dun sa kanyang boyfriend or sa kanyang partner. So hindi siya sigurado kung totoo, hindi. Kasi nagdududa ka nga lang eh. So parehas naman dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo. Hindi ka rin sigurado bakit ganun yung sasakyan na yun. Kaya mo nga siya paparahin eh. Para i-verify bakit ganun yung kanyang galaw. Tapos sa comment section ni Atty. Libayan, baka daw lumilipad. Ang talino naman ng pagkakaano nun. Mema! Pag mapungay daw ang ilaw, pwede. Pag brinight niya, mga batas natin. Kapag mapungay daw yung ilaw ng sasakyan, pwede raw. Ang talino dito ni Atty. Libayan. Pag brinight niya, pula. Oh my goodness. Siya lang ang malinis at magaling. Baka naman siya lang talaga. Pero, countdown naman tayo ng asawa. At saka ng convictions, criminal convictions. Yan. Biglang sisingit siya ng off-topic. Pero sinasabi niya na ayaw daw niya ng off-topic. Dinidiscourage daw niya yung off-topic sa kanyang channel. Pero tingnan mo, bigla siya mag-off-topic. Di ba? Biglang babanat ng personal kay Raffy Tulfo na okay lang naman yung yung ginawa niya. Pero kung ganyang klaseng issue yung pinag-uusapan, ba't kailangan mong magsingit ng ibang issue? Di ba? Parang nakakasira lang ng Alam mo, nandun yung intention mo kung bakit mo siya kino-content. Di ba? Parang andun na yung talagang parang may mali siya yung gusto mong sabihin eh. Di ba? Yung pipitikin mo bigla nung out of nowhere, bigla kang sisingit ng below the belt na or sabihin natin ibang topic.
Ano ba galaw ang kaduda-duda ng sasakyan? Ewan ko talaga. Mema lang talaga eh. Mema lang. O, tingnan nyo. Pwedeng parahin at titirahin lang yun ng parang barel at makikita yung QR code. Kaduda-duda. O, ba't nyo ako pinara? Kaduda-duda yung galaw ng sasakyan mo. Okay po. Sige. Anong gagawin nyo sa akin? Titirahin ko po yung, yung QR code. Yan. Patigilid yung pag kumindat yung sasakyan, kaduda-duda na. Tingnan nyo. Tingnan mo yung mga comment na parang yun yung tingin niyang definition nung kaduda-duda. Well, tama naman yung sinasabi ni Rapi Tulfo. Paparahin mo yung sasakyan. Kung may QR code yung sasakyan na yun, mabe-verify mo kung magtutugma ba yung plaka niya, yung sasakyan niya dun sa nakarehistro sa LTO. Kaya mo nga paparahin para i-verify kung ano ba yung nangyayari sa kanya, bakit ganun. Halimbawa, yung plaka niya putol. Yung plaka niya hindi mabasa. Yung sasakyan napakaraming kulay kasi ang sasakyan 'di ba dapat plain lang. Pero yung sasakyan na yon iba-iba yung kulay or heavily tinted yung buong sasakyan kasi alam ko bawal po yung heavily tinted eh. 'Di ba? Kung makikita naman ng mga taga HPG or LTO Flying Squad kung ano yung specific na sasakyan lang kung ano yung standard lang Ngayon, kung lumabag doon sa standard ng kung ano yung nakarehistro sa sasakyan at nakita sa QR code, pwede nila i-apprehend na yun ng timano. Kasi nga kaduda-duda na sa kanila yun bakit ganun yung itsura ng sasakyan. Ngayon, kaya Atty. Libayan, hindi ganun. Mali yung definition ni Rapi Tulfo. Kailangan daw, yung mga sinasabi nung nga nagko-comment sa kanya, doon sa kanyang channel na yan, yun ang kaduda-duda, kumikindat daw yung ilaw, tagil lumandar, lumilipad. Napakatalino talaga ng sa mga komento ng Atty. Libayan Code kung legit o hindi. Pag walang QR code at nakitang hindi legit, then tatawag ng backup, may stop yung paglaganap na anumang klaseng krimen. So may stop daw yung paglaganap ng kahit anong klaseng krimen dahil sa may nakita kang sasakyan na kaduda-duda yung galaw. Tawag ka ng tulad ng mali ba yun? Yung sinabi ni Rapi Tulfo na may stop mo. Well, tama naman Halimbawa, natsambahan mo. Sabi mong isa lang natsambahan mo. Nasasakyan na kaduda-duda. Meron palang lamang mga bomba sa loob. Ilan yung nasagip mo dun sa gagawin sanang hindi maganda nung sasakyan na yon dahil na-apprehend mo. Dahil sa tingin mo kaduda-duda yung kanyang galaw. Di ba? Ngayon, dito kay Atty. Libayan, hindi ganun yung tingin niya. Panoorin nyo. backup. Anong gagawin ng backup? Anong gagawin ng backup? Huhuliin niya. Di ba kung kunwari yung QR code na sinasabi mo hindi pumasok, di yung violation lang o kung ano man yung nagawa niyang paglabag sa batas tungkol doon sa hindi tama yung QR code na sinasabi mo, di doon lang siya ma-apprehend. Hindi naman sa iba pang krimen. Doon, tama naman yung punto ni Atty. Libayan na bakit ang kini-question niya lang bakit kailangan tumawag ng backup. Well, depende kasi yung kung ano yung sitwasyon. Ngayon, kung simpleng violation lang naman yung nakitang pagdududa ng enforcer, hindi kailangan tumawag ng backup. Titikitan lang. Pero kung nakita niya na medyo alanganin, na medyo sa tingin niya may threat yung sasakyan na yun, kailangan mong tumawag ng backup. Kung inyo naaalala, may nabalitang ganyan, di ba? Merong inapprehend na pinahihintong sasakyan yung mga pulis sa checkpoint na heavily tinted. Hindi nila alam na yung nasa loob pala heavily armed pala. May mga baril sa loob. May pulis na namatay. Dahil biglang binaril na lang pagbukas ng pinto, binaril lang kagad yung pulis. So doon pala makikita mo yung thinking ni Rapi Tulfo is talagang very advanced. Kasi nga, ayaw niyang may mga matay na pulis nang sa ganung kaliit lang na pagdududa, malaki pala yung,
or mabigat pala yung nasa loob ng sasakyan, o sabihin natin dangerous na pala yung nasa loob. So kaya kailangan tumawag kagad ng backup. Depende yung case to case basis na yun. Nasa discretion na ng ng sumita kung bakit niya kailangan ng backup. Tapos pag ganun yung nangyari, bakit ka pa magtatawag ng backup? Anong gagawin ng backup? Anong gagawin ng backup? O tingnan niyo mga kapatid natin, hindi pa dyan nag-e-end ang invento time. O let's go, invento pa. It's just a matter of police presence, police patrolling the community. O di ba, ang simple. Alam niya lahat, sabi ko sa inyo magaling talaga si Serapi. It's just a matter of police presence. Yun lang. Mali po ba na kailangan natin ng police presence sa kalsada? Unang-una, kapag binakikita ang pulis, ang mga kriminal, nagbabago yung ang kanilang diskarte. Kasi alam nila pwede silang mahuli. Ngayon, kung walang pulis nakikita dyan sa kalsada, malaya nakakagalaw yung mga kriminal. Kita nyo noong panahon ni Pangulong Duterte, nagkalat ang pulis sa lansangan. Or tingnan nyo sa may i-sample na lang natin sa BGC, sa Taguig. Ang daming pulis na pakalat-kalat sa BGC. May nagaganap bang krimen sa BGC? Wala. Kasi alam ng mga kriminal, kapag doon sila gumawa ng kalokohan, mahuhuli kagad sila. Kasi maraming pulis na nakakalat doon. Tama, mali. Ngayon, kung walang police visibility, wala yan, nakakadiskarte yung ang mga kriminal tulad ng mga snatcher, mandurukot. O, ilang ngayon nga, tumataas na yung mga petty crimes ngayon, di ba? Yung mga mandurukot, yung mga snatcher. Dahil nga kulang ang pulis sa lansangan. Kaya malakas loob nitong mga kriminal na gumala-gala ngayon. Hindi kagaya ng panahon ni Pangulong Duterte, nakakalat yung mga pulis, yung mga kriminal, takot kasi alam nila, matutokhang sila. Pag nakita ng pulis nga naman na kaduda-duda yung galaw ng sasakyan, di ba? Anong gagawin nung backup? Kung kunwari meron na ngang mali doon, o di tikita mo kung ano man yung maling ginawa doon. Di ba? Ba't ka tatawag ng backup? O, tuloy natin. Kuminsan kasi, unfortunately, Backup dancer ba? Ito na mga kapatid natin yung Tingnan nyo mas binibigyan niya ng importansya yung mga komentong, alam nyo namang walang kakwenta-kwenta, pero dun siya nakabase sa ipupula niya rito kay Rapi Tulfo. Kasi ano ba intensyon niya lang dito kay Rapi Tulfo? Siraan lang, gawan lang ng issue, tapos tingnan mo yung mga videong ginagawa niya ng reaksyon, napakaiikli lang, putol-putol pa. Kasi doon lang siya magpo-focus kasi yun lang nakita niyang butas na pwedeng ginawa ni Rapi Tulfo at alam niyang doon lang maniniwala sa kanya yung kanyang mga followers na siyempre alam naman natin patay ang ginagamit. So ano yung paniniwalaan nila? Yung kanilang puon. Tingnan nyo pa, iba yung pagkomento nito na Atty. Libayan parang galing sa abogado, ganyan ang komento. Napakatalino pagkomento nito na Atty. Libayan. pinakamatinding kaalaman ni Rafi Tulfo na naman sa lahat ng baho ng ahensya ng gobyerno, pera sa kanya. Tingnan niyo kung gaano siya kagaling. Tingnan nyo yung galit niya, pera sa kanya. Kaya ka nasasabihan ng huwag ka masyadong high blood. Baka bigla ka lang bumula yung bibig mo dyan. Di malalaibel ako. Di ba? Alam niyo yung, kaya nga masyadong nag-concern si Rapi Tulfo sa kanya Although wala naman sinabi si Rapi Tulfo kung sino yung pinatutungkulan niya ron, ina-assume niya. So, ang hirap pag si Rapi Tulfo, hirap magpaliwanag kasi ka Atty. Libayan, lahat yun, mali na yun. So, ano naman to sinasabi ni Atty. Libayan na pagkakamali naman dito ni Rapi Tulfo? police presence, police patrolling the community. Kuminsan kasi, unfortunately,
This is a sad story. That happened. Oh no, sad story. That's not a bad joke ha. Sad story. Pero ang death wish sa kanya, joke lang no. Pinagtatawanan nila. Pero ito, sad story ito. Galing talaga ni Idol. So ano naman pinagkapareho ng sad story sa bad joke na sinasabi nito ni Atty. Libayan? Makita niyo lang, maidikit niya lang talaga yung kanyang pinaglalaban tungkol sa death wish niya. Talagang ihahanap niya ng pwedeng pagdikitan nun. Mabahira niya lang si Rapi Tulfo eh. Diba, hindi niyo ba napansin na talagang lahat iko-connect niya kay Rapi Tulfo yung mga nangyayari tulad niya death wish. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sa tingin mo na nasagasaan yung karapatan mo, ba't di ka magsampa ng kaso? Sampahan mo ng kaso si Rapi Tulfo na magkaalamanan na. Ako gusto ko sampahan mo siya ng kaso. Para at least ikaw yung kauna-unahang abogado. O sabihin natin, kung hindi ikaw kauna-unahan, isa ka sa mga abogadong nakasuhan si Rapi Tulfo at napakonvict. Di ba malaking achievement na yun sa'yo? Napakain, lakas ng imahinasyon. Ihiminasyon pala. Ano natin? Ito na, sad story. Let's cry. Sorry, wala akong sad music. Let's see. To tell you, nakita ko po yung mga police mobile car na naka-station lamang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Nakita niya kaya yung mga kriminal na tumatawa? Kapag naka-station yung mga... Di ba sabi mo police presence? Kasasabi mo lang ng police presence. Ngayon, kapag yung mobile nandoon at umiilaw-ilaw, di ba police presence yun? Yan. Dito, tinan nyo nagkomento siya rito tungkol dun sa sinasabi ni Rapi Tulfo yung mobile car na nakailaw lang na naka-station. Pero hindi niya pinlay yung kabuuhan nung video na yan. Bakit sinabi ni Rapi Tulfo na pinagtatawanan lang yung mga pulis na ando sa mobile car na umiilaw lang? Ang kabuuan po nung video na yan, sinabi ni Rapi Tulfo, oo, nandun yung mobile car. Umiilaw yung kanilang parang sawangwang. Pero wala yung pulis doon. Nasaan yung pulis? Andong kumakain. Yung iba daw tulog. Sa loob ng mobile car, tulog. So yung iba kumakain. So ano iisipin ng mga kriminal? Oo nga, nandun yung mobile car. Pero asan ng police visibility doon, yung presence ng police? Wala, di ba? Kasi nasaan? Andun kumakain. Andun tulog. So asan yung police presence? Hindi ko nga maintindihan dito kay Atty. Libayan na hindi niya ba alam na ganun ang nangyayari sa mga police? Di ba? Marami na insidente ng ganyan na nahuli na yung pulis wala dun sa kanyang wala sa mga outpost nila. Nasaan? Nagpapahinga. Andong kumakain. Nagpapalamig sa loob ng convenience store. Wala dun mismo sa patrol car nila. Hindi natin alam kung hindi ba alam ni Atty. Libayan yung nangyayari sa grounds. Kasi si Rapi Tulfo alam niya kasi nakakarating sa kanya yung mga sumbong na yan dati pa, hindi pa siya senador. Nakakarating na sa kanya yung mga ganyang sumbong. Kasi kapag nanonood ako doon sa Amerika ng mga palabas tungkol sa documentary, itong mga pulis na ito, naka-station din naman sila sa isang lugar. Ayan, ikukumpara niya yung mga pulis natin dito sa pulis dun sa Amerika. Oo, dun sa Amerika, yung documentary nila, talagang kumpleto sila sa gamit May body cam sila. Kaya doon, hindi sila maka-petics ng kagaya ng petics dito sa atin, dito sa Pilipinas. Aminin natin yan, totoo nangyayari yan. Hindi natin alam bakit si Atty. Libayan, hindi niya alam na ganyan na nangyayari dito. Huwag mo i-compare yung Pilipinas dun sa Amerika. Doon, sila doon, talagang sabihin natin, strictly implemented sa kanila yung protocol nila. Dito sa atin, hindi. Ang mga pulis, may kanya-kanyang diskarte yan. Tapos nakikinig sa radyo, nag-uusap-usap sila, tapos kung meron nangyari, doon sila ididispatcha.
Kasi nga, di ba, nandun sila at doon sila nag-aabang, especially kapag yun ay area kung saan prone sa aksidente o may prone na mangyari. Kasi sa Amerika ganun din eh. Yung mga dinidispatcha na mga nakastasyon na mga mobile. 'Di ba nandoon din sila? Tapos 'di ba nakatambay nga doon umiilaw-ilaw. O pati pag nanonood kayo ng mga kabatas natin, kahit sa mga action movies, replicate din 'yon. Kapag tinawag na sila na magba-back up, 'di ba? Ilalabas nila yung kanilang sirena, tapos magwawangwang sila, tapos aarangkada na sila. Eh, anong mali doon? Serapi. Ha? Anong mali doon, Serapi? Ba't tinatawanan ng mga kriminal yun? Sino ba yung mga kriminal na sinasabi mo? Yung mga convicted ng libel ba? Ang sinasabi mong kriminal? Sila yung tumatawa? Sila yung pinagtatawanan yung mga pulis na yon? Napaka-close nyo naman sa mga kriminal na yon na kinikwento nila sa inyo o nakikita nyo silang tumatawa pag nakikita nila yung mga sasakyan na yon. Ha? Tignan nyo. Sa lugar at umiilaw. Tingnan nyo, kinat na naman niya yung video, ibinalik na naman niya dun sa umpisa. Hindi nyo ba napansin yun? Ganun ang ginagawa niya. Pagka-play ng video, maikli lang yung statement na ipalalabas, kinat niya tapos ibabalik niya uli. Tapos dun uli siya magsisimula ng pagbanat kay Rapi Tulfo. Ilaw, mobile car na naka-station lamang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Pinagtatawanan daw ng mga kriminal. Eh di ba police presence yun? Yung mga... Paano naging police presence yun kung wala naman yung police doon sa loob ng mobile car? Nasaan? Andun kumakain sa loob ng mall. Asan ang police presence nun? Pwede sa kalam, lumipat ka na ba? Walang mali si Sir Rafi. Ikaw mali, Attorney Libayan. Obviously, parang wala naman talaga siyang mali. Alam niya lahat eh. BS and everything eh. Pero sino tumatawa? Okay, tuloy natin. Pinagtatawa. Bakit siya pinagtatawanan ng mga kriminal, si Rafi? Please explain. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga pulis natin. Oh! Tingnan niyo yung reaction ni Atty. Libayan na sa sinabi ni Rapi Tulfo na ang mga polis natin tamad daw. Hindi siya naniniwala kung bakit hindi. Tingnan niya bakit nasabi ni Rapi Tulfo. Mamaya may sasabihin ako sa inyo bakit nasabi ni Rapi Tulfo ng mga polis natin tamad. Tamad yung mga polis. Oh my goodness. Sabi ni Jimmy, gagi bumaliktad yung recruiter. Malamang, Soybe Gaming, nag-sorry na si Mang Rene sa kalam. Dinadaga na siguro yan, takot na. Tamad, ano ba naman yan? Paano pag pinatay yung ilaw? Hindi na tamad. Paano ba? Di ba ganun yun? Kasi istasyon sila sa isang lugar para may police presence. Dito sasabihin ko sa inyo, parang nasabi ni Rapi Tulfo tamad yung mga pulis. Ito si Atty. Libayan, hindi mo alam kung nanonood to ng balita eh. Maraming insidente na nangyayari na ang pulis nahuhuling natutulog sa loob ng kailang mga presinto. Yan ba hindi nababalita? Yan ba hindi nyo napapanood? Recently lang, di ba, sa Maynila, ilan ang nahuling pulis na natutulog sa loob ng presinto? Mabait pa nga yung commander nila ron eh. Hindi sinibak yung mga tao eh. Reprimand lang ang ibinigay eh. Kasi naaawa siya dun sa mga tao niya dahil may mga pamilya daw yun na binubuhay. Kung sisibakin nga naman, eh paano yung pamilya nila? So, paano mo sasabihin hindi tamad yung mga pulis na yan? Unang-una, pinasok nila yung trabahong yan. Alam nila ang obligasyon nila. Alam nila yung office hours nila. So, dapat ba yung pulis natutulog habang naka-duty sila? Ngayon, alam ng mga kriminal na sila yung mga pulis na nasa presinto tulog. Anong gagawin ng mga kriminal? Maiinis, pambihira. Paano tayo mahuhuli ng pulis? Tulog sila.
natural, masasaya yung mga yan. Bakit? Malaya sila mga kakilos kasi tulog nga eh. Dito makikita nyo talagang ano eh, yung logic ni Atty. Libayan, napakatalino. Pagdating kay Rapi Tulfo, alam niya kung paano niya bibirayin si Rapi Tulfo at paano niya babaluktutin yung mga sinasabi ni Rapi Tulfo hanggang doon sa pagputol-putol nung kanyang mga video. Clip lang yung ginagamit niya. Tamad. Yung mga nakikita ko pala na doon sa mga true crime, yung mga tsaka yung mga documentaries tungkol sa police tungkol sa yung mga crime documentaries. Mahilig din ako manood ng mga ganun eh. Tatawag sila ng backup tapos may mga camera, pinapakita yung mga actual na footages, mga kabatas natin, ng mga police. Nagpapailaw-ilaw din naman yung mga police sa Amerika. Tapos pag tinawag sila para No, i-compare niya sa Amerika. Amerika po yun. Iba ang diskarte ng pulis sa Amerika, iba yung diskarte rito sa Pilipinas. Pasensya na, may mga kaibigan po tayong pulis, may mga kamag-anak po tayong pulis. Sila mismo kinikwento nila na sila ay dumidiskarte talaga para lang makapagpahinga. Totoo po yun, pasensya na po, yun talaga yung nangyayari. Ngayon, ang hirap i-compare. Hindi dapat natin kinukompare yung pulis natin dito doon sa Amerika kasi doon talagang organized yung kanilang tsaka dedicated sobra yung mga pulis nila doon sa kanila kasi nga maganda yung sahod tsaka yung benepisyo. Dito sa atin, pasensya na talaga sa PNP. Nangyayari talaga eh, nababalita, di ba? Pulis natutulog, nahuhuli. O what do you expect sa sasabihin ni Rapi Tulfo? Pupurihin niya yung mga pulis? Eh, nahuli nga natutulog. responde sa isang lugar, doon lang naman sila umaalis. Pero, grabe, tamad agad naman. Ang galing naman ni Sir Rapi. Yung utak niya talaga, advance.